Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sa bawat yugto ng buhay, may mga pangyayaring hindi natin inaasahan. Mga pagsubok at kakaibang karanasan na susubok sa paniniwala natin at kung ano ang totoo sa paningin natin. Pero minsan ang mga kakaibang pangyayaring ito ay nagdadala sa atin sa isang misteryo. Kung saan ang isang simpleng araw ay pwedeng maging simula ng isang paglalakbay na magpapabago sa ating pananaw. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo. Ako po si Rolando, 47 years old, lumaki sa Rojas City dito sa probinsya ng Capiz. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang gusto kong ikwento sa iyo, Papa Dudut. Katunayan ay matagal na akong nakasubaybay sa programa mo. Kaya nagtanong-tanong na rin po ako kung paanong makapagpapadala ng sulat. Salamat sa isang nag-reply sa comment ko dahil tutulungan daw niya akong maipadala sa iyo ang sulat ko. Isa rin daw siyang nagpadala ng kwento noon na gaya ko. Isang solid listener mo rin. Magbabaka sakali na lamang po akong maipadala nga. Sana nga po'y mabasa mo rin. Nagsimula ang ikukwento ko nung kasagsagan ng pagkabinata ko. Pamamasada ng tricycle ang kinagisnan kong hanap buhay noon ng tatay ko. Sa ganong trabaho niya kami binuhay ng mga kapatid ko pero madalas niya kaming pinapaalalahanan na mag-aral ng mabuti nang sa gayon ay hindi kami matulad sa kanya na walang narating sa buhay. Kahit kailan ay hindi sumagi sa isipan ko ang mga sinabi sa akin noon ni tatay. Katunayan ay aaminin ko na mas pinangarap ko pa nga noong mamasada katulad niya kaysa mangarap pa ng mas matayog. Napansin ko kasing parang napakadali lang ng trabaho niya. Dahil nga roon ay mas pinili kong lumiban sa klase kesa sa pumasok. Kaya nang dumating ang araw na ako na ang kailangang magtrabaho, naging tricycle driver din ako. Sa totoo lang po, Papa Dudut, naging dakilang tambay muna ako sa lugar namin noon kasama ang mga kaibigan ko. Pag-inom at gala lang ang ginagawa namin. Doon ko nga lang napagtanto na masakit pala sa ulo kapag walang pera. Napakaliit din ang tingin sa iyo ng ibang mga tao sa paligid mo. Yun na nga rin yata ang nagpagising sa aming magkakaibigan na maghanap na kami ng matinong trabaho. Sa tulad kong walang tinapos. Alam kong sa pagiging construction worker ang bagsak ko. Hindi na rin kasi ako pinayagan pa ng may-ari na magpatuloy pa sa pamamasada lalo na at wala akong lisensya. Kaya si tatay pa rin ang namamasada noon. Nakikiboundary lamang kami dahil wala namang kaming kakayahan na bumili ng ganon. Masaya naman ako sa trabaho ko bilang construction worker noon, Papa Dudut, dahil kasi doon ay nakakatulong na ako sa mga gastusin sa bahay at kahit papaano ay nakapagtatabi ng pera at nabibili ko na rin ang mga bagay at pagkain na gusto ko na walang naririnig mula sa mga magulang ko. Higit pa sa lahat ay hindi na ako pabigat sa pamilya namin kahit medyo mabisyo akong tao. Papa Dudut, mga kabarangay, noong magsawa na ako at mapagod sa kakabuhat ng buhangin at semento, doon ko na sinubukang mamasadang muli. Nakapagpundar na rin naman ako noon ng tricycle kahit second hand. Nagpatulong din ako kay tatay sa pagkuha ng lisensya. Madalas kapag tinatamad akong mamasada, si tatay ang gumagamit para hindi na siya nakikiboundary pa sa iba. Isang mainit na tanghali noon habang nakasilong ako sa ilalim ng puno. Payapa akong nagpapahinga sa loob ng tricycle ko at nakikinig ng radyo habang panay ang silip ko sa cellphone ko kung meron bang nag-text. Panahon kasi yon ay usong-uso pa ang textmate. Siyempre meron akong ganon. Marami akong number ng mga babae na naka-phone book sa cellphone kong 3310 ang unit. Pinag-ipunan ko pa yun noon.
Araw-araw kong inaabangan noon sa radyo ang segment ng isang FM station patungkol sa naghahanap ng textmate. Nagbibigay kasi ng number ang DJ sa mga taong gustong makatagpo ng bagong kakilala o kaibigan. Nilalapag din ang gender doon at kung taga saan ang taong naghahanap ng nasabing ka-textmate. Kapag naririnig kong malapit lang o kaya ay taga-copies ang taong may-ari ng nilapag na numero, mabilis kong kinukuha yon at sinisave. Nang mga oras na yon ay malapad ang ngiti ko dahil nakakuha ko ng isang number. Dagdag sa listahan ang makakausap ko. Pagka-text ko ng "Hi, can you be my textmate?" agad itong nag-reply ng "Who you? Where did you get my number?" At dito na nga nagsimula ang dire-diretso naming usapan. Papa Dudut, isa ako sa taong hindi nagsasabi kaagad ang totoong detalye ng buhay ko. At alam kong karamihan naman siguro na may ka-textmate noon ay ganon din. Tipong kapag meet up na lamang magpapakilala ng lubusan kasi diretso date na yon. At etong bagong ka-text ko noon ay hindi ko sukat akalain na siyang magiging dahilan ng karanasang kong magpahanggang sa ngayon ay hindi ko po makakalimutan. Ang pangalan niya ay Jen Rose. Bilang ka-textmate ay sobrang nabaliw ako sa kanya. Madalas ako nagpupuyat para lamang makausap siya at nagugulat na nga lang ako kung minsan na umaga na pala. Para sa akin ay iba siya sa mga nakasanayan kong ka-textmate. Siya ang tipo ng kausap, Papa Dudut, na parang hindi nagsisinungaling. Ganon yung nararamdaman ko kahit na hindi ko pa siya nakikita sa personal noong panahon na yon. Magkalayo ang agawat namin, nasa city ako at siya naman ay nasa 2nd District. Nasa bulubunduking bahagi ng Capiz. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar bilang respeto ko na rin sa mga nakatira ngayon doon. Pamilyar naman sa akin ang lugar nila pero hindi ko pa nararating noong mga panahong yon. Isang hapon matapos kong magpa-load ay tinawagan ko siya. Yon ang kauna-unahang makakausap ko siya sa call makalipas ang halos 2 taon. Puro sa text lang talaga kami noon nagkakausap. Dahil palagi siyang tumatanggi kapag sinasabi kong mag-usap naman kami sa call. Pero noong araw na yon kasi ay pumayag na siya. Kaya kahit na may kamahalan talaga ang pang-call noon, hindi pa kasi nauuso ang mga klase ng only call. Kung meron man ay sobrang mahal naman kaya masakit din talaga sa bulsa. Dahil nga sa nakumbinsi ko na siya ay hindi na ako nag-aksaya pa ng pagkakataon. Ilang pa ring muna ang narinig ko bago ko tuluyang narinig ang boses niya, Papa Dudut. Grabe, sobrang ganda ng boses niya. Hindi ko tuloy noon mapigilang mapangiti ng sobra. Yung kabang nararamdaman ko, humalo na sa kilig. Parang ayaw ko na ngang magsalita pa, gusto ko na lang na siya na lang ang pakikinggan ko. Nang panahon na yon, magsyota na kami, Papa Dudut. Pagkatapos kasi ng 1 taong pag-uusap ay sinagot niya ako sa text kaya alam na naming pareho ang bawat detalye ng isa't isa. Ang mga ayaw at ang gusto namin. Nang makapag-ipon na siya ng lakas ng loob para makipagkita, Papa Dudut, nagplano kaming magkita noong 3rd year anniversary namin. Naging normal naman ang lahat nung unang meet namin, Papa Dudut. Masaya kami at hindi na kami gaanong nakaramdam ng hiya dahil na rin siguro sa tagal na rin na nagkakausap kami sa cellphone. At gaya ng boses niya maging siya ay maganda rin talaga sa personal. Medyo nagtaka lang ako noon nang makitang sobrang kinis niya at maputi pa. Parang hindi mapagkakamalang lumaki siya sa bundok. Ang inaasahan ko noon na kulay niya ay morena base na rin kasi sa kwento niyang madalas siyang tumutulong sa mga gawaing bukid gaya ng pagtatanim at pag-aani ng mga gulay. Kaya nabiro ko pa nga siya noon na talaga bang sa bundok ka lumaki. Nagsinungaling ka yata sa akin. Natatawang sabi ko noon habang gandang-ganda ako sa mukha niya. Nahihiyang sagot naman niya ay oo naman. Hindi porket ganito ang balat ko taga-syudad na ako. Maraming katulad ko ng kulay sa lugar namin. Sagot niya saka ngumiti na lalo nagpaganda sa kanya. Papa Dudut, dahil din sa sinabi niya ay biglang sumagi sa isipan ko na paano kaya kung dumayo ako sa lugar nila.
Kaya nung nasa kalagitnaan na kami ng pagkain ng kanya-kanya naming in-order ay naglakas loob na akong nagpaalam sa kanya na kung pwede ko pa siyang dalawin sa kanila. Nang mapapayag ko siya ay sobrang tuwa ko talaga noon. Hindi ko nga namalayan na nahawakan ko na ang kamay niya. Makalipas ang isang buwan ay nagkitang muli kami para makilala ko na ang pamilya niya. Halos umabot ng 1 oras ang biyahe mula Rojas City hanggang sa makarating sa public market sa bayan nila. Kaagad ko siyang tinawagan pagkarating ko sa lugar. 20 minutes din ako naghintay noon sa kanya. Nang magkita na kami ay niyakap ko kaagad siya na kinagulat niya dahil naiilang na bahagya akong itinulak pagkatapos. Sa naging reaksyon niya ay napatingin ako sa kanya habang nagtatanong kung bakit. Pero hindi siya sumagot, Papa Dudut. Doon ko rin napansin na pinagtitinginan na pala kami ng mga tao. Humingi kaagad ako ng sorry dahil nabigla ako sa emosyon ko. Yumuko naman siya at hindi na kumibo pa at dumistansya siya sa akin. Tapos ilang sandali pa ay sumenyas lamang siya na bilisan na namin dahil hinihintay na daw kami ng mga magulang niya sa bahay nila. Pero bago kami umalis, nagsabi muna ako na bumili muna kami ng pasalubong at makakain para sa pamilya niya. Noong sinabi niyang pamasahe lang namin ang dala niya, agad ko namang sinabing ako na ang bahala. Nang marating namin ang sityo nila ay bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Hindi ko lang matukoy noon kung ano. At habang tumatagal ang paglalakad namin papasok sa lugar nila matapos naming bumaba ng tricycle, pakitid ng pakitid ang daanan. Mabato ang karamihan sa parte ng daan kaya nakakapagod talagang lakarin lalo na at may mga bitbit pa kami. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit halos nakasingle na motorsiklo ang ginagamit ng mga taong nakakasalubong namin ang panahon na yon, Papa Dudut. Kay hapon na nang makarating kami sa bahay nila. Grabe ang hingal naming pareho nang maupo sa mahabang upuan na nasa labas ng bahay nila. Hindi nga nagtagal nang medyo okay na kami ay inanyayahan niya akong pumasok sa kanila, Papa Dudut. Sa may bungad pa lang ay medyo natigilan na ako sa naamoy kong kakaiba. Na nanonood talaga sa ilong kong masangsang na hindi ko mawari kung saan nagmumula. Dahil hindi naman ako maselan ay binaliwala ko na lamang at nagpatuloy pa rin ako sa pagpasok at sinundan lang siya. Noong nasa loob na kami ay nagpalingalinga ako. Napansin ko kaagad na wala silang gaanong gamit sa bahay at kuryente dahil wala akong nakitang bumbilya o kahit na anong wire na pwedeng mapagsaksakan. Napaisip tuloy ako kung saan nakikisaksak si Jen Rose ng cellphone niya noon. Simple lang ang bahay nila, yari sa purong kawayan at ang bubong naman ay gawa sa pawid. Malawak naman ang loob ng bahay nila at may mataas na silong yon. Naisip ko rin na baka iba ang relihiyon nila dahil wala akong kahit na anong rebulto ng santo o ano pamang magpapatunay na isa silang Katoliko. Pero may isang bagay na umagaw sa atensyon ko, isang parang bungo ng tao na nakasabit sa dingding. Dahil doon ay nag-overthink ako ng malala, Papa Dudut. Indagdag pa yung titig ng isang medyo may edad na lalaki. Magkasalubong ang mga kilay nito na parang galit sa akin. Ilang beses din akong napalunok ng laway dahil pakiramdam ko ay tumatago sa katawan ko ang titig na yon. Tapos nung magsalita na si Jen Rose para ipakilala sa akin ang mga nasa loob, nalaman ko na lang na tatay pala niya yon, Papa Dudut. Kaya lalo akong kinabahan noon na baka ayaw na kaagad sa akin nila. Agad ako nagbigay galang sa mga magulang niya sa pamamagitan ng maayos na pagmamano sa mga ito bago ko ipakilala ng tuluyan ang sarili ko bilang nobyo ng anak nila at diretsahang sabihin ang pakay ko. At yon ay ang dumalaw para personal na makilala sila. Pagkatapos noon, isang pagtango lang ang natanggap ko mula sa tatay niya at yung nanay lamang niyang bumati sa akin pabalik at sinabihan akong maupo muna. Mukhang eto lang din ang sa tingin ko ay magaan ang aura sa kanilang nandun. Bukod sa kasintahan ko na inabutan pa ako ng tubig bago naupo, di kalayuan malapit sa akin. Dahil sa nangyayari nagkaroon ako ng agam-agam pero hindi ko yon pinapahalata. Kahit nga nauuhaw na ako noon ay hindi ko nagawang uminom sa inuming binigay sa akin ni Jen Rose. Hindi naman sa nag-iinarte sadyang may paniniwala kasi sa amin sa probinsya na kapag napadayo ka sa bulubunduking parte,
Iwasang uminom o kumain ng mga inaalok sa iyo bilang pag-iingat. Kung no choice naman, dapat ikaw mismo ang kukuha. Nang sandaling yon ay mas pinili ko munang mag-ingat. Pero hindi nagtagal ay nawala rin yung nararamdaman kong pag-aalinlangan nang makausap ko na ng tuloy-tuloy ang nanay ni Jen Rose na si Nanay Berna. Tamang pagsingit lang sa usapan ng tatay niyang si Tatay Martin. Habang nakamasid naman sa hindi kalayuan ang nakababatang kapatid na lalaki ni Jen Rose na si Mark. Hindi nagtagal, sinabihan ako ni Nanay Berna na magpahinga na muna dahil maghahanda lang daw muna sila nang para sa hapunan namin noong hapon na yon. Sinabihan din ako ng tatay niya na doon na muna ako matulog sa kanila dahil papadilim na at delikado na rin daw sa daan kung lalakad pa ako ng 10 oras ng gabi. Pumayag na lang din ako kahit na medyo nag-aalangan bago sila nagsipulasan. Kagad kong kinausap si Jen Rose na magpapahangin muna ako sa labas. Gusto ko rin kasing magyosi para mabawasan yung kabang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Sinamahan naman niya ako hanggang sa harapan ng bahay nila kung saan daw ako pwedeng tumambay para magpahangin. Itinuro niya yung puno ng akasya na may nakakabit na duyan. Sabi niya ay pwede raw ako magpahinga doon. Tutulong lang daw muna siya sa paghahanda. Pupuntahan na lang daw niya ako kapag bakante na siya. Dahil medyo nahihiya rin ako sa loob ay pumayag na rin po ako. Papadudot, pagkaalis nga niya ay naglakad na ako papunta sa silong ng puno at naupo sa duyan. Nagsindi rin ako ng sigarilyo habang humihit-hit ng yosi. Bigla ko namang naamoy yung naamoy ko doon sa bahay nila Jen Rose. Noong bago ako pumasok sa loob sa kuryosidad ay hinahanap ng ilong ko kung saan yon nagmumula. Hanggang sa may isang matandang lalaki ang bigla na lamang sumulpot sa tabi ko. Sa gulat ko ay napamura pa nga ako ng wala sa oras. Hindi ako nakagalaw ng ilang segundo. Sino ho kayo? Bakit nanggugulat naman ho kayo, lolo? Nasabi ko na lamang noong makabawi na ako sa nangyaring pagkakagulat. Pero parang hindi yata ako narinig o sadyang ayaw lang akong pansinin. Ngunit hindi nagtagal ay bigla naman itong nagsalita na. Sigurado ka na ba sa bahay na dinayo mo? Tanong nito habang masamang nakatingin sa kung saan. Nang sundan ko ng tingin kung saan ito nakatingin ay nakita kong sa bahay nila Jen Rose. Nagtatakang napaisip na lamang ako sa sinabi nito. Tiningnan ko siya at pinakatitigang saglit. Napapaisip nga ako noong mga sandaling yon kung saan ito nanggaling at bigla-bigla na lamang nandito na sa tabi ko. Nakaupo ng nakatiklop ang mga tuhod. Ano hong ibig niyong sabihin? Tanong ko pero imbes na sagutin, ako ay tumawa lamang ito sabay tayo at talikod saka naglakad papalayo. Sa isip-isip ko pa nga noon baka may sira sa utak yung matanda at ako lang talagang pinagtripang kausapin. Hinuling hit-hit ko na lamang yung sigarilyo bago hinagi sa lupa at inapakan. Pagkatapos ay dinukot ko sa bulsa ko ang cellphone ko sa katinawagan ng isa sa mga kaibigan ko. Nakisuyo akong ipagpaalam muna ako sa mga magulang ko na hindi ako makakauwi dahil maggagabihan ako. Sinabi ko rin na makikitulog ako sa bahay ng kasintahan ko. Pagkatapos ng ilang minutong usapan ay agad ko ring pinatay ang tawag lalo na at tinitipid ko ang baterya ng cellphone ko noon dahil walang kuryente sa bahay nila Jen Rose. Nang sumapit ang 6:00 ng hapon, doon ako naalimpungatan. Nag-aagaw na pala ang liwanag at dilim. Hindi ko namalayan na nakatulog pala ako sa duyan. Napakatahimik ng paligid ng sandaling yon. Pagising ko ay tipong mararamdaman mong napapaligiran ka talaga ng mga puno at halaman dahil sa presko ng hangin. Eksaktong pagbangon ko sa duyan ay nakita ko nang papalapit na si Jen Rose. Nakangiting tinawag niya ako at niyayayang pumasok na sa loob. Maghahapunan na raw kami. Hindi ko na rin hinintay pa na makalapit siya. Tumayo na ako at sinalubong na siya, Papa Dudut. Nung nasa harapan na kami ng lamesa nila sa kusina ay napansin kong marami silang nilutong klase ng ulam. May 2 putahe ng karne akong nakita, adobo at prito na may sawsawang toyo at kalamansi. Tapos ay iniluto rin nila yung dala-dala namin ni Jen Rose na yellowfin tuna.
Isinigang nila yon na may halong talbos ng kamote at talong. May ginisang pechay din sila na may kamatis at saging na hinog. Parang bibitayin na ako sa dami nun. Naupo na rin ako sa upuan na inalok ni Nanay Berna. Katabi ko noon si Jen Rose. Pagkaupo nga namin, sabi agad ng nanay niya. Iniluto na daw niya yung isdang dala ko para naman daw ay matikmang ko rin yon at baka daw may nailuto silang ulam na kung sakali hindi ko magustuhan. At least daw ay may pagpipilian pa ako. Pero nahiyang sinabi ko kaagad na hindi naman ako pihikan talaga. Medyo mahina lang ang panunaw ko kaya umiiwas muna ako sa karne lalo na tuwing gabi. Pero syempre medyo alibay ko na lang din yun noon, Papa Dudut. Parte yun ng pag-iingat kung makakain ng kahit na anong karne lalo na dayo lamang ako sa lugar. Hindi ko pa sila lubos na kilala. Habang kumakain, tahimik lang sila. Talagang focus sa pagkain. Tanging si Jen Rose lang ang panay alok sa akin ng mga kakainin doon. Panay tangon naman ako pero gulay, sinigang at kanin lang talaga ang kinain ko ng mga oras na yon. Tapos yung pitchil na nasa mesa, nung nakita kong nakakuha na sila ng may inom, yun na rin ang pagkakataon ko para makainom. Matapos kaming maghapunan, pasimpleng inaya kong lumabas si Jen Rose nang maiwang kaming nakaupo sa upuan nila sa sala. Gusto ko siyang masolo para makausap noon. Simula kasi nung dumating ako sa bahay nila ay wala kaming oras para sa isa't isa. Pero nung makita kami ng tatay niya na palabas ng pintuan ay inawat na kami nito. Ang sabi kung gusto raw naming mag-usap ng sarilinan ay doon na lang daw sa sala nila dahil masyado ng gabi para lumabas pa. Katunayan, Papa Dudut, nang sandaling yon, nakaramdam talaga ako ng pagkainis sa tatay ni Jen Rose. Sa isip-isip ko pa nga noon ay parang hindi siya dumaan sa pagiging binata. Panira siya ng diskarte. Pero kahit nalabag sa dibdib ko yung paghihigpit na yon, wala akong nagawa kundi ang sumunod na lamang bilang respeto na rin. Iniwan naman kami ng tatay ni Jen Rose sa sala dahil dumiretso na ito sa kwarto nila. Mahaba-haba rin ang naging usapan naming dalawa bago naming mapagpasyahang pareho na matulog na rin. Dahil isa lang ang kwarto nila, nakakahiya namang makisiksik pa doon kaya sabi ko ay ayos na ako sa sala matulog. Inabutan niya ako ng banig na inilatag ko kaagad sa sahig. Nakailang ulit din niya akong sinabihan noon na kung may kailangan para ako ay i-text ko na lang daw sa kanya. Hindi nagtagal ay nagpaalam na siyang pumasok na sa kwarto pagkabot ng unan at kumot sa akin. Pero dahil namamahay yata ako noon hindi agad ako dinalaw ng antok. Patay na rin ang ibang mga ilaw, tanging malit na ilawan lang ang nakapatong sa mesa malapit sa kinakahigaan ko ang nagsisilbing liwanag sa buong sala. Sobrang tahimik na rin talaga ng paligid noon. Sa pagkakatanda ko pa nga ay 10 PM na noong mga oras na yon. Nang hindi ko talaga mahanap ang tulog ko, ipinasya kong tumayo muna para magsigarilyo. Hindi na ako lumabas dahil bago natulog si Tatay Martin, binilinan niya akong kahit na anong mangyari ay huwag na huwag akong lalabas lalo na't gabi na. Kaya ang ginawa ko ay binuksan ko na lang yung bintana nila sa sala para maayos pa rin akong makapagyosi noon. Habang nakatayo ako noon sa may bintana at inihit-hit ang sigarilyo ko, nakarinig ako ng kaluskos sa labas. Inakala kong baka pusa o ahas lamang kaya hindi ko na pinansin pa. Pero nang mapansin kong hindi humihinto yung naririnig kong kaluskos, na nasundan pa ng hingal ng kung ano ay napadungaw ako ng bahagya para mas mapakinggan ko yon ng maayos. Pero dahil madilim talaga ay mas minabuti kong hit-hitin na ang huling dulo ng yosi ko. Saka ko yon tinapon at tuluyan kong sinaradong muli ang bintana. Pagkahiga ko ay naglaro ako ng Space Impact para antukin. Naririnig ko pa rin talaga yung sunod-sunod na kaluskos kaya medyo kakaiba na yung dating noon sa akin. Hanggang sa biglang may kumatok sa pintuan. Nung unang beses saglit lang at mahina, ipinasya kong magmanman muna at hindi nagsalita. Nang sandaling yon ay naririnig kong may tao talaga sa labas ng pintuan dahil may mga yapak akong naririnig. Tapos mga 3 minutes lang siguro bigla na namang may kumatok.
Sa pagkakataong yun medyo may kalakasan na yon kaya naging alisto na ako. Eksaktong pagbangon ko, lumabas sa kwarto ang tatay ni Jen Rose. Inutusan pa nga akong lumipat na muna sa kwarto at doon na matulog dahil may hindi daw siya inaasahang bisitang dumating. Sige ho, yun na lang ang nasabi ko noon bago alinlangan na dinala ang higaan ko papasok ng kwarto. Walang kahit na anong ilaw sa loob kaya medyo madilim pa. Yung nagmumula sa ilawan na nasa sala lang ang nagsisilbing liwanag ko. Kahit papaano para makita yung space na pinaglatagan ko noon ng higaan ko. Habang nakahiga ako hindi ko maiwasang hindi magtaka at mapaisip sa kung sino ang dumating. Hindi ko naman nagawang mag-usyoso noon dahil hinintay pa akong tuluyang makapasok ng kwarto ng tatay ni Jen Rose bago ito lumapit sa pintuan. Ipinasya ko na lamang na matulog ng mga sandaling yon. Nang mag-side ako dahil siguro nag-adjust na ang paningin ko sa dilim, laking gulat ko pagkakita sa mukha ni Jen Rose na kasalukuyang nakaharap sa akin habang mahimbing nang natutulog. Grabing tuwa ko noon. Naisiping ang swerte ko dahil sa biglang bisitang yon. Nakatabi kong matulog yung babaeng mahal ko. Habang pinakatitigan ko si Jen Rose, naririnig kong may mahinang usapan sa sala. Hindi man ganong kalinaw pero parang nagtatalo ang mga ito. Hindi rin naman nagtagal ay tumahimik na rin makalipas ang ilang sandali matapos kong marinig na bumukas ang pintuan. Eksaktong bigla akong nakaramdam na naiihi ako. Sinubukan kong pigilan pero hindi rin nagtagal, hindi ko na kinaya kaya tumayo na ako at lumabas ng kwarto. Napatigil ako sa paghakbang nang makita ko si Tatay Martin at isang matanda na pamilyar sa akin. Hanggang sa hindi nagtagal ay napagtanto kong ito nga yung matanda sa may puno ng akasya noong hapon. Nakita kong may inabot itong sako na parang may laman. Nang mapansin kong pabalik na si Tatay Martin, nagmadali akong pumunta sa kusina para umihi. Sinarado ko ng bahagyang pintuan ng banyo na pinasok ko para hindi ako makita. Tumayo lamang ako sa loob habang nakasilip. Maya-maya nagsindi ito ng gesera sa kanila pag sa mesa ang sako. Sa pagkakataong yon, doon ko nakitang may dugong tumataga sa sako. Ilang sandali pa ay kumuha ito ng malaking panghiwa. Nung akmang bubuksan na niya yon, bigla siyang nagsalita na ikinakaba ko. Ang tagal mo naman yata dyan sa loob, tanong niya. Alam kong ako ang kausap niya nung sandaling yon, Papa Dudut. Sa puntong yon, nagmamadali akong lumabas at humingi ng pasensya sa abala bago mabilis na bumalik na sa kwarto. Hindi ko alam pero dahil sa nangyaring yon at mga tumakbo sa isipan ko ay nahirapan akong makatulog pa. Iniisip ko kasi na sinong matinong tao ang gigising ng ganong oras para kumatay ng kung ano. Pagkalipas ang ilang minuto bago ko bumalik sa pagkakahiga noon ay naramdaman kong nagising si Jen Rose. Pabulong na tinanong niya bakit daw ako nandoon. Ikinuwento ko naman sa kanya kung bakit ako nalipat sa kwarto nila. Maging yung tungkol sa bisita at nakita ko sa kusina ay hindi ko na rin inilihim pa sa kanya. Dahil ganon kalaki ang tiwala ko sa kanya, Papa Dudut. Kinaumagahan pagkagising ko ay wala na si Jen Rose sa tabi ko. Hindi ko nga namalayan na nakatulog din ako matapos naming mag-usap. Mataas na rin ang sikat ng araw kaya dali-dali na akong bumangon dahil nakakahiya na at ako na lang pala ang nasa kwarto. Paglabas ko walang tao sa loob ng bahay kaya nagdire-diretso ako sa labas ng bahay. Doon ko na nga nakita si Jen Rose na nagpipitas ng talbos ng kamote. Nang mapalingon siya sa akin ay agad siyang napatayo at mabilis na lumapit sa akin. Binati naming pareho ang isa't isa bago siya nagsabi na mag-almusal na raw muna ako bago ako umuwi mamaya. Sabi niya ihahatid daw niya ako hanggang sa bungad kung saan may dumadaan na tricycle. Sabi ko ay ayos lang naman ako na hindi ako sanay na mag-umagahan. Tumangot-tangon na lamang siya at niyaya akong maupo sa upuan na nasa harapan ng bahay nila para magkausap kami. Papa Dudut. Matapos kaming makapag-usap ng tungkol sa aming dalawa, doon ko na tinanong kung nasaan ang mga magulang niya. Dahil si Jen Rose lang talaga at ako ang nasa bahay ng mga sandaling yon. Ang sabi naman niya, magang umalis daw ang mga magulang niya at kapatid papunta sa bukid para magsaka.
Siya daw palagi ang naiiwan sa bahay para mag-asikaso para kapag nakauwi na ang mga ito ay may kakainin na ang mga ito. Kung kinakailangan naman daw siya sa bukid ay pinapatawag na lang daw siya sa kapatid niya. Kaya daw may oras siya palagi sa akin sa cellphone dahil taong bahay lang siya kapag hindi raw araw ng trabaho niya sa bayan. Tuwing weekends lang daw kasi ang pasok niya sa isang kainan doon. Pagkatapos noon ay napunta ang usapan namin tungkol sa mga nangyari kagabi. Humingi siya kaagad ng sorry kung natakot ako. Pero mali lang daw ako nang iniisip tungkol doon. Pinaliwanag niya sa akin ang maayos ang tungkol doon at trabaho niya. Dagdag pa niya, kung may naririnig man akong mga paratang na kesyo aswang daw ang pamilya niya ay hindi yon totoo. Hindi lang daw sila sanay makihalubilo sa ibang mga tao ng matagal dahil bukod sa malayo pa ang uuwian nila. Madalas kasing nasa bukid ang hanap buhay ng pamilya niya. Manggagamot din daw ang tatay niya, kaya yung mga kailangan nitong mahirap hanapin ay pinapahanap niya kay Mang Dodong. Yun daw yung nakita kong kausap ng tatay niya noong gabi. Nang tanungin ko naman ang tungkol sa bungong nakasabit sa dingding nila, ang sagot niya ay ulo daw umano yon ng gabunang aswang na pinatay ng lolo niya noon. Isinabit daw ng tatay niya doon bilang tanda na dapat silang iwasan ng mga ganong nilalang kung gusto pa nilang mabuhay. Kasunod noon ay niyaya niya akong sumunod sa kanya sa likod bahay nila. Doon ay may isang maliit na kubo kaming pinasok. Bumungad sa amin ang sandamakmak na imahe ng rebulto ng santo. Sabi niya yun daw ang dasalan ng mga magulang niya. Relihiyoso daw talaga ang buong pamilya niya kaya nahihirapan siya noong makipagkita sa akin kaagad dahil natatakot siyang madisappoint ang mga ito. Lalo na't wala pa naman siyang maayos na trabaho. Papadudot na wala ang pagdududa ko matapos kong marinig ang lahat ng yon. Humingi din ako ng sorry sa mga naisip ko noong gabi. Tapos bago magtanghali, gumayak na rin ako, hinatid niya ako hanggang sa hintayan ng tricycle. Gusto ko mang magpaalam ng personal sa mga magulang niya ay hindi ko na nagawa dahil sabi niya ay malayo yung taniman kaya baka gabihin ako sa pag-uwi. Ipagpapaalam na lang daw niya ako. Bago ako tuluyang makahanap ng masasakyan ay niyakap ko siya ng napakahigpit. At sa kauna-unahang pagkakataon ay hinalikan ko siya sa labi niya. Papadudot, bumalik kami sa pagiging LDR noon. Paminsan-minsan ay dumadalaw naman ako sa kanila pero makalipas nga lang ang 2 o 4 na buwan. Papadudot, dahil na rin sa pagiging busy namin pareho sa trabaho hanggang sa nawala ng komunikasyon sa kanya. Hindi ko na siya makontak. Siguro 1 buwan din ako naghintay noon ng pag-text niya o tawag bago ko ipinasyang puntahan na ulit sa kanila si Jen Rose kahit pa medyo nahihirapan pa ako noon sa pinansyal. Nagkataon kasing sumabay yung problema sa pamilya ko at sa pag-asikaso ko kay tatay na ng ospital dahil umiihi na ng dugo. Nung sinadya ko na si Jen Rose sa kanila, wala na siya at ang pamilya niya doon, papadudot. Medyo sira-sira na yung bahay, sinubukan kong magtanong-tanong sa ibang taong malapit sa lugar nila. Pero ang sabi ng isang matanda, kung ang tinutukoy ko raw ay yung bahay ng manggagamot na si Martin na nasa pinakaitaas na bahagi ng lugar nila, matagal na raw na walang naninirahan doon dahil patay na yon. Doon ako nagulat, papadudot. Ang kwento nito, pinatay daw ang buong pamilya ni Martin noon pa. 5 taon na raw ang nakakalipas tapos yung anak daw na babae noon na maganda ay hindi pa rin nakikita ng pagkakaalala niyang pangalan ay Jen Rose. May sabi-sabi daw na nilibing ito sa kung saang lugar kaya hindi pa rin nahahanap. May bali-balita pang hindi na nakausad pa yung kaso dahil patay na rin yung gumawa. Case closed na kaagad. Tapos ang mas kinagulantang kong sunod na sinabi nito, nang pumatay daw ay si Mang Tomas. Katiwala daw yon ni Martin. Hindi na ako nakapagsalita noon sa narinig kong kwento, papadudot. Pinilit kong intindihin yung mga nalaman ko habang maraming nagsusulput ng katanungan sa isipan ko noon at isa na doon ay paano nangyaring matagal ng mga patay yung nakilala ko. Sobrang litong-lito na ako noon. Hindi ko na nga alam kung ano ang paniniwalaan ko hanggang ngayon nga po, papadudot, isang malaking palaisipan sa akin ang nangyaring yon.
At kapag natatanong ng kaibigan ko yung tungkol sa dating kasintahan ko noon ay hindi na lamang ako nagsasalita pa. Hindi ko rin kasi magawang ikwento yung mga nalaman ko dahil maski ako ay hindi ko alam kung naengkanto ba ako noon o naloko lang ng kung sino. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat and more power po sa inyo. Lubos na gumagalang, Rolando. Maraming salamat kay Rolando sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Puno man ito ng misteryo at mga katanungang hindi nasagot. Tandaan mo na ang maramdaman mong pagmamahal at kabutihan noong mga panahong yon ay totoo. Huwag mong hayaang ang mga bagay na hindi may paliwanag ang dumungis sa magandang alaala ng nakilala mo. Ang mahalaga, dala mo pa rin ang kabutihan na natutunan mo mula sa karanasang yon. Tandaan na hindi lahat ng bagay sa mundo ay kailangang maintindihan. Minsan sapat na ang matuto, magpasalamat, magpatuloy at magmahal. Huwag kalimutan, ngayong Setyembre na po, mapapanood ng Barangay Love Stories sa TV adaptation ng programang ito. Dating kinagiliwan niyo po sa radyo, mapapanood na rin po sa TV sa GMA ngayong September. Sana po isuportahan niyo po at huwag kalimutan na manood ngayong darating na September. Maraming salamat po. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Makipagkulitan! So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin. Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan! At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayong mag-post ng inyong mga komento. At huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe.
Maraming salamat po